papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya. Ibig ko sabihin, masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at Miyerkules ay walang iba taga lungsod po ng San Juan. Makinig mabuti, baka ikaw na tong ating winner, si Miss Janet Ku. Congratulations mula po dyan sa may San Juan City. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat ng ating mga viewers, listeners, mga nakatutok online at on air.
Welcome po sa ating programang Public Service Hour ngayong February 25, 2026. Ngayong araw po ay 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. At mamaya puntahan natin ang ating kasamahan na si RH5 Val Gonzales. Minus Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ako po muna ang inyong makakasama dito sa ating programa. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Flash Report! Flash Report! At bago sa ating mga public service ngayong hapon, puntahan muna natin si RH5 Val Gonzales, ang Philippine National Police at ang militanteng grupo. Muli pong nagkasakitan dyan sa may EDSA Ortigas. At alamin natin ang sitwasyon dyan. RH5 Val Gonzales, Val. Val, konting pihit lang tayo. Medyo hindi namin maintindihan ng iyong audio. Ano na ba ang nangyayari dyan sa area mo, Val? Val, babalikan kita, Val. I-reestablish lang natin ang iyong linya para mas malaman, clear ang mga detalye na iyong ibabato sa ating mga viewers at listeners, lalo na doon sa mga nakaabang sa mga pangyayari dyan sa may EDSA. Babalikan ka namin na, Val. I-reestablish lang namin ang linya. Tuloy-tuloy po ang ating public service. Alamin nga muna natin ang magiging kalagayan ng panahon ngayong hapon. At nasa ating linya na ang DOST Pag-asa, si Dr. John Manalo. Dr. John, magandang hapon. Magandang hapon din po. At yung huli nating forecast ay throughout the country ay mababa yung chance ng mga pagulan. Pero i-update natin yan sa susunod nating forecast mamayang 4 p.m. At nakikita natin na easterlies lang yung nakaka-apekto sa ating bansa. May mga kaulapan lamang na posibleng maka-apekto dito sa eastern part ng Visayas. Particular na yung Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte. Ganun din naman, may mga kaulapan din tayo na posibleng magdulot ng mga pagulan dito sa Eastern Mindanao, yung mga probinsya natin dyan sa Caraga region, ganun din sa Davao region. May mga localized thunderstorm din na posible, pero panandalian lamang po yan at hindi naman yan yung pagkukos ng mga malawakang pagbaha. Overall, throughout the country ay mababa po yung chance ng mga pagulan. Alright, maraming salamat, Dr. John Manalo. Pero, Dr. John, yung bang mga nararanasan natin kasi kahapon sa may area ng Central Luzon, yung mga paambon-ambon lang, ano ito? Ayan po ay mga passing clouds lamang. Kaya kung papansin din po natin, panandalian lang din yung mga pagulan na yan. Alright, pero ano po yung magiging bukas po ba ay mainit pa rin? Kasi sa ibang area po napakainit eh. Opo, mananatili po na mainit hanggat easterlies po yung nakaka-apekto sa atin. Maalinsang hangin din po ito na may kasamang mga moisture and mga kaulapan na passing clouds tulad ng mga binanggit natin kanina sa Central Luzon. At may kainitan po talaga. Hindi na po amihan yung nakaka-apekto sa atin sa kasalukuyan. Kaya po mainit. Okay, maraming salamat. Dr. John Manalo ng Pag-asa. Salamat po at ingat po tayo. Thank you po. Maraming salamat, Dr. John Manalo ng DOST Pag-asa. Samantala, balikan na natin si RH5 Val Gonzales. Val, kumusta ang sitwasyon dyan? Nagkakagirian pa rin ba ang mga pulis at ang mga rallyista na nandyan ngayon sa may EDSA Ortigas? Val? Naging maayos na dito sa naging maayos na. Maging maayos itong sitwasyon. Lugar na ito, ay dito sa aking kinatatayan ngayon, Sister L, ay dito mismo sa lugar na ito, nagkaroon ng tensyon at nagkaroon ng pagpukan pagitan nitong mga grupo at itong mga tauhan ng Philippine Taxi Police na nandito sa kanto ng EDSA o actually gitna na mismo Ortigas Avenue, ng Ortigas Avenue at ng EDSA dito sa lugar na ito. Kailangan kung makikita mo, may papakita natin doon sa ating mga kababayan, yung nangyari kanina, ayan, nagpupukpukan itong militanteng grupo at maging itong mga tauhan ng Philippine National Police dito. Kahit
na ito. Val. So ang nire-report po sa atin ni Val Gonzales sa yung nangyaring grian kanina at nagkamukhang may mga nasaktan dyan, nagkapukpukan pa. Tanungan natin pagka medyo maayos na yung ni Val, mahina ang kanyang signal kaya medyo nagluloko ang ating linya. Pero mukhang nagkasakitan dyan kanina. Pero alamin natin, Val, kumusta? Sabi mo kanina may napukpok pa. Ano yon? Mga nasa hanay ng pulis o dyan sa mga militanteng grupo? Val? Hanay ng pulis. Hanay ng pulis at ng militanteng grupo. Yun yung nangyari kanina. At may mga napukpok kanina. Kung makikita dyan, kung may papakita ng display. Ito, kitang-kita, Val. Yung natin kanina. Yan yung insidente kanina. Katabi ko itong si Secretary General ng Sanlakas, si Attorney Aaron Pedrosa. Attorney, anong pinagugatan nitong enkwentro na naman na pangalawa dito sa mismong EDSA Ortigas? Ayos na natin yung ating anay dito at nakiusap ang kapulisan na buksan yung lane. So inayos natin. Pinatras yung mga kasama, pero nung process na pinapatras na para lang maayos yung lane, pinagtulakan kami ng kapulisan. Kaya nakakagalit na sabi natin sa mga kausap natin sa Eastern Police District. Madali kami kausap, pero ba't ganyan kayo? Para atat-natat paluin kami. Para atat-natat i-disperse kami. Ito ba ang inyong policy ng maximum tolerance? Humingi naman ng pasensya yung ilang mga leadership at pag-unawa dahil hot na raw yung ating mga kapulisan. Anong tingin nila sa mga kababayan natin na dito nagmarcha? Kita mo, mahigit 20,000 to. Occupied po, hanggang Tubeda po yan. Yung ating ang kapal ng tao dito. Attorney Pedrosa, sir. Programa. Maraming flow of activities ngayon ang susunod na maapektuhan din at grabing servisyo na dinulot dito sa EDSA. Attorney, yung lugar na ito, wala nang nakakadaan yung galing ng Makati, papunta ng Quezon City, papunta ng Cubao, Camanaba area, ay nakakadaan pa naman ng, dahil meron pang flyover. Pero itong galing ng San Juan patungo ng lalawigan ng Rizal at maging ng Pasig ay okupado na. Ano ang ibinigay na lugar sa inyo ng Philippine National Police? Wala silang binigay na lugar. No? Sa ating pag-usap sa kanila kahapon, with Eastern Police District, no? Si Colonel Dalugdog, Lieutenant Colonel De Los Reyes, pinakausap natin kasi no rally zone daw itong area. Sabi natin, karanasan natin 2024, malaya nakapag-programa dito, 2025, ganun din. Meron na tayong template. Ang tinutukoy nating lugar ay dito sa kabaan ng EDSA corner Ortigas Avenue. Para hindi ma-choke itong Ortigas Avenue, dito pataas, merong mga alternative routes papuntang Cubeda. Hindi yun nasunod. Kasi ayaw ng NCRPO Director General Aberin. Kaya nangyari nagkagulo. Ito ang winay namin. Pag walang unified program at hindi maayos dito, kanya-kanya po yung mga grupo. At yun ang nangyari kanina. Kanya-kanya po na marcha. Hindi na nasunod na yung original plan na dito lang sa ilalim at diretso na agad 30 minutes. Ang nangyari 1 oras, nagtagal. So imagine nyo yung epekto sa daloy ng trapiko. Dalawang kasamahan namin, inaresto pa. Dito ngayon sa Eastern Police District. So Attorney Pedrosa, sir, si Elaine po ito. So bali, Attorney, nabanggit nyo po na hindi kayo nabigyan ng permit para magsagawa ng kilos sa protesta dyan po sa may area na yan. So bali po, yung dalawa pong kasamahan ninyo na inaresto ngayon, bakit po sila inaresto kanina? Dahil po ba sa sinasagawa ninyong pagrarally dyan sa may area without a permit or may iba pa pong reason? Bakit po sila hawak ng EPD ngayon po? Itong area na to ay jurisdiction ito dapat ng Quezon City government. At dahil nga noong September 21 at November 13, overwhelmed according sa QCPD or yung PNP, yung kapulisan ng lokal dito sa Quezon City. Kung kaya nagkaroon ng parang internal arrangement ng Eastern Police District, sila yung mamumuno dito. Ito na nga yung malaking kabalintanahan. Yung QCPD, yung may jurisdiction dito at nakasiwa, walang ganitong perwisyo. Ayos yung daloy. Ngayon, ng NCRPO General Aberin, itong inabot. Hindi tayo makapagdaos ng Disyembre sa ating programa
Alam niyo po, 2 oras at kalahati po dapat ang programa na yan. Antala na. Ito na nangyayari dito ngayon. Magulo. Dahil sa kagawa ng pusin, kapulisan. Hindi yung pinatupad. Pero attorney, hindi kaya kayo mabaliktad diyan dahil baka sabihin sa inyo ng ating kapulisan hindi naman namin kayo inallowed na mag-rally dito sa area. Tama po yan. Pero pinangahawakan yung standing policy, even under Batas ng Bansa 880, kahit walang permit yung rally, if mapayapa, ay hindi yan grounds to disperse, no? Hindi yan grounds para magsagawa ng violent na attempt, any attempt to curtail the freedom of expression. Kaya nga nakipag-coordinate tayo. The irony of all ironies, ngayon ang 4th anniversary ng EDSA. Ito pinapaalala sa atin na wala pa rin ganap na kalayaan. Mismo ang pulis ang kasangkapan sa panunupil sa ating karapatang magpahayag at magprotesta. Okay. Attorney, maraming salamat po at ingat po. Sana ay maging maayos ang isinasagawa nating kilos protesta dyan po. Thank you po. Val? Well, kung bago yung pinanggit nitong si Attorney Aaron Pedrosa, bagong-bago yung kanyang pinanggit, dalawa yung ng mga militanteng grupo, inaresto, inalagay lugar kung saan ay mayroong command center itong Philippine National Police dito sa lugar na ito. Ngayon lamang din Israel ay kung makikita mo binuksan na itong Ortigas Avenue, yung galing ng lungsod ng San Juan, galing ng lungsod ng Maynila, patungo dito sa eastern part ng Metro Manila, ay binuksan na ngayon. Nakikita mo, dumataan na ngayon itong mga sasakyan dito sa lugar na ito, kung saan ay nakugkog o napasok ng militanteng grupo at ilang minuto pa lamang ang nakalilipas, ay nagkaroon ng salpukan at nagkapaluan ang miyembro ng PNP at ng mga demonstrador. Mula rito sa gitna mismo ng Ortigas sa Avenue, dito sa Ortigas, dito sa EDSA, papagitan ng Mandaluyong at kanya lungsod ng Quezon. Ako si Val Gonzalez, Jesus, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Yan po ang pinakahuling sitwasyon dyan sa may EDSA Ortigas. 2 miyembro ng mga militanteng grupo po ang inaresto ng mga pulis matapos sila magkagirian dyan sa may bahagi ng EDSA Ortigas. Sana ay maging maayos yan at masettle po nila bagamat ang grupo po ay sabi ni Attorney Pedrosa ang Sanlakas ay wala sila, hindi sila pinayagan ng permit para magsagawa ng rally dyan sa area yan. Pero ang sila po ay nagtungo pa rin para magsagawa ng rally at ang kanya pong argumento as long as maayos at payapa ang sinasagawang rally ay naaayon po yan sa batas. Yan po ay ayon sa kanya bilang isang abogado. Samantala, puntahan naman natin ang sitwasyon dyan sa may People Power Monument. Nandyan si RH30 Eric Dastas. Alamin natin ang sitwasyon naman ng ating mga kababayan na nandyan ngayon. Eric. Sister El, nag-umpisa na nga yung programa dito mismo sa People Power Monument sa may bahagi ito ng EDSA at White Plains. Ano? At nakita rin natin dito na nagsilita itong si Sir Ronald Llamas at dating Secretary Edwin Yacerda at kasama niya doon sa stage na nagsasalita ay si Barry Gutierrez. Siya yung tinatawag na podcaster. At sa mga oras na ito sa Iloilo, si Israel, ay napakarami na rin nung mga tao na nagdadagsaan sa lugar na ito. At nakita rin natin na kumakanta at nagbibigay ng iba't ibang mga awitin ang composer at dating singer na si Jem Paredes. At ayun, napakaswerte natin at talagang hinagilap natin si Sister El na makausap natin itong tagapagsalita ng Akbayan na party list na si Sir Percival Sendanya. Sir, live po tayo sa DCRH, si Sister El nasa kabilang linya. Magandang hapon, Kong. Hello po, Lady El. Magandang hapon. Magandang hapon, Kong. Kumusta po ang ating sinasagawang programa dyan? Ano po yung mga inaasahan ng ating mga kababayan, lalo na po sa mga pupunta po dyan sa may People Power Monument ngayong hapon? Sa atin po ngayon ditong programa sa People Power Monument ay patuloy na dumadami ang mga tao. Kanina po, pagpunta ko dito, kasabay ko yung contingent mula Katipunan.
pinangungunahan ng mga estudyante at guro mula sa Ateneo. At nadaanan ko rin po yung mga indigenous peoples natin, mga Aita na kasama natin dito. Narito rin po marami ang nakikita ko mula sa urban poor communities, mula po sa mga seminaryo, mga pari at madre. Buhay na buhay po ang diwa ng EDSA dito sa People Power Monument ngayon. Kung ano po yung ating panawagan, dyan po sa isinasagawa nga natin ngayong commemoration, dyan po sa may People Power Monument ngayon. Ano po yung panawagan, lalo na po inaasahan natin, may mga performance din po dyan mamaya. Malinaw na malinaw ang panawagan ng trillion peso march. Kasi ito yung part 3 ng ating pagkilos. Kung maalala natin mga kababayan, yung una ay noong September 21 last year, sinundan noong November 30, tapos na 40th anniversary ng EDSA. Ang ating sigaw, tayo ang EDSA. Tayo ang people power. Ang people power na lumalaban sa korupsyon at sa dinastiya. Alright. Kong, maraming salamat po at ingat po kayo dyan. Thank you po. Maraming salamat po at makabuluhang araw ng people power po sa ating lahat. Thank you po. Yeah, Israel, at nakikita rin natin dito yung iba't ibang mga suot nila na nakasuot sila ng kulay itim na damit ang nakalagay sa kanilang mga sa harap ng kanilang damit. Ikulong ang mga kurakot at iba't iba yung mga nakasulat na nakikita natin dito at nababasa natin na suot nila ng iba't ibang grupo na nagmula nga sa iba't ibang sektor. At nakikita natin dito rin sa aking kinalagyan pa rin dito sa may bahagi ng People Power Monument, yung mga kapulisan na naka-standby, nakaantabay sila kung ano man yung maitutulong o sa mga iba pang kaganapan na posible itong tumagal hanggang mamaya pa itong isinasagawang programa dito nga sa EDSA 40 anniversary. Dito pa rin sa People Power Monument. Eric, meron ka bang hawak ng datos ng estimated crowd dyan sa may area mo? Ang sinasabi sa akin ni Mr. Llamas at saka ni Mr. Sendanya, nasa 5,000 na yung crowd o yung mga iba't ibang attend o sektor mula sa iba't ibang sektor. Itong nakikita natin dito, yung pa nung stage ay puno na hanggang doon na sa may bahagi ng tungo na ito ng Katipunan. Iyon yung nakikita natin ngayon. Yung gilid ng White Lane sa may magagandang subdivision dito, halos ay puno na rin ito ng mga tao na may mga dalang placard, may mga iba't ibang mga placard ang dala nila, Sister L. Okay, thank you, Eric. Tayo ay mag-aantabay pa sa mga pang sitwasyon. Ihatid natin kung ay pang kaganapan at mula pa rin dito sa People's Power Monument sa may bahagi ng EDSA. Ito pa rin si RH30, Eric Tastas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Eric Dastas, mula dyan sa may People Power Monument. Dyan po sa may EDSA, kaugnay pa rin po ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Babalik tayo, Pilipinas, ang oras, 3:29. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta, at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. NBC Milliones! NBC Milliones!
Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw RH sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Binauhan sa DZRH Public Service Hour. Balik po tayo sa ating programang Public Service Hour, minus Wonder Woman, Miss Baby Nauhan. Nakakasama niyo pa rin po sa programa, Sister L, Elaine Apit. At sa mga nanonood, nakikinig sa atin, lalo na po doon sa may mga nais na ilapit na tulong, may gusto po kayong hingi na tulong dito sa amin, dito po sa ating programang Public Service Hour. Mag-visit po kayo sa official Facebook page ng Operation Tulong or pwede rin po kayong magpunta dito sa aming himpilan. At kung kayo po ay may kailangang tulong na maibibigay naman po ng ating programa, ng ating pong istasyon, ay makakahingi po tayo ng tulong at magiging daan tayo. Kung hindi man kami mismo ay ilalapit namin kayo sa mga kaukulang ahensya para po matulungan kayo sa inyo pong mga kinakailangang tulong. Pero ngayong hapon, pag-usapan nga muna natin, mayroon kasing lumabas na article patungkol po doon sa
Medyo mataas na bilang ng mga teenager sa Pilipinas na maaga na naging ina po. Habang patuloy na tumataas po yung bilang 15 years old yung nabubuntis. Ayon po yan sa inalabas na datos ng Philippine Statistics Authority. At ayon din po yan sa mismong Commission on Population and Development o CPD. Sila po ay yung dating POPCOM. So ngayon po ay CPD na po ang tawag sa kanila. Pero para po pag-usapan yung tungkol po dito at para mas ma-educate tayo patungkol po dito sa usapin na ito, dahil yung mga ganito pong klaseng usapin ay kailangang ma-address katulad po nitong teenage pregnancy at para ma-promote din po yung maternal health na tinatawag, pag-improve ng ating reproductive health education sa ating bansa at of course malaking bagay po yung pag-manage ng populasyon sa isang lugar o sa isang bansa pagdating naman po in line with the economic and social development goals natin. At para pag-usapan po yung mga yan, nasa ating linya ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development, si Deputy Executive Director Lolito Tacardon. Good afternoon po, sir. Good afternoon po, ma'am, at po ng inyong sumasubaybay sa inyong programa. Welcome po sa ating programa. Nako, maganda po itong mapag-usapan natin ngayon, Director, kasi marami po ang medyo hindi educated, kaya siguro nagkakaroon tayo ng ganitong sitwasyon. Sa kasalukuyan po, gaano po ba kalala yung sitwasyon ng unplanned at teenage pregnancy sa bansa base po sa pinakahuling datos niyo po? Medyo hindi po maganda po yung datos po natin ngayon na about adolescent pregnancy because for example, base po doon sa latest na data natin, yung 2024 data from Civil Registry and Vital Statistics na pinoproduce po ng PSA. Ito po yung mga datos na kinakalap sa mga birth certificates, yung mga registered birth certificates. Nakita natin na mga may registered live births na mga pinanganak sa mga edad, mga minors, 17 and below, na around 56,622. At yan po ay actually 41% of the total live births at tumataas po yung proportion. So, ibig sabihin yan, 41% ng mga pinanganak ng 2024 are among minors. Pag i-dissect nyo naman po yan, ng 15 and below, bakit po 15? Kasi ito po yung age ng sexual consent, ay 16 ng below age of sexual consent, kasi yung sexual consent po natin is 16, base po sa ating batas. Pag titignan mo yung births among under 16 na mga bata, that would be around 12,399. Pero kung i-dissect mo pa sa mga mas bata, 10 to 14, nasa 3,000, mahigit po yan, 3,600 plus. So ganun po yung magnitude of the problem na nakikita po natin on the early pregnancy. Actually, hindi na lang po siya adolescent pregnancy, pero childhood pregnancy na po. Medyo nakakalungkot Director. Kasi sa kanilang edad na ganun, alam naman natin na hindi nila alam kung paano mag-alaga ng bata, paano alagaan yung sarili nila, lalo na pagkatapos po nila, during pregnancy and after, paano nila palalakihin yung mga bata. Ano po kaya yung mga main o pangunahing factors kung bakit mataas po yung bilang? Sa inyo pong pag-aaral, ano po yung nakikita ng CPD? When we did the data crunching din po sa same data set, fortunately doon po sa data set kasi ng mga birth certificates, makikita mo rin doon yung edad ng mga tatay, ng mga batang ipinanganak. So parang lumalabas po na among those 10 to 14 na mga live births na pinanganak sa mga 10 to 14 po, lumalabas po na mas matatanda po yung mga tatay ng mga batang ito. So parang in essence, meron siyang reflection of sexual abuse. Kasi sa batas po natin, automatic po yan, yung statutory rape or sexual relations, yung sa 15 and below is considered as statutory rape na po yun. So meron po siyang dimension of sexual abuse na tinitignan po natin. Pangalawa po,
base rin sa ating mga information na nakalap sa ating pag-aaral, yung exposure din po sa mga sexual explicit content sa social media at sa online sources, may malaking bagay din po yan na epekto doon sa sexual behavior of young people. And the fact na nabanggit nyo nga po kanina, kulang yung kanilang information. So hindi po nila masyadong napraprocess yung nakukuha nila doon sa online. While accessible po yung information doon, medyo may kailangan pang palakasin in terms of guiding young people sa pag-process po ng mga datos na yon. At dyan po lumilitaw sana yung role ng mga magulang, role ng mga teachers and mga adults na pwedeng gumabay po sa kanila. At yan po yung some of the factors na nakikita po natin na kailangan ayusin. Medyo na-bother po ako dun sa sinabi niyo, Director Sir, na yung ibang mas younger age na nabubuntis nang hindi naman natin inaasahan, sila po ay victim ng sexual abuse. Gaano po porsyento, karami, yung sa inyo pong datos sa ngayon as of now, dun po sa nabanggit natin na count ng mga maagang nabubuntis, ilang porsyento po kaya doon yung dahil sa nakaranas sila ng pang-aabuso? Ang worst po kasi dyan, Direktor, minsan kamag-anak, nakakalungkot po yung katotohanan na yun. Unfortunately po, hindi natin makita yan sa sa existing data set po natin. So we are currently investigating po yung and analyzing po yung ganong datos. But yun nga po, parang if I may give some data po, medyo yung edad niya is 20 and above So kung 60, mga more than 5 years old yung pagitan ng mga na to. So, we can just surmise na talagang in a relationship na merong minor or di kaya mas bata sa kanila and the male partner is older than them, probably meron talaga siyang imposition of the will ng male partner over the younger girls. So, yun po yung nakikita nating dimension on that. Mukhang kailangan nga ng malalimang pag-aaral, alamin yung mga rason pa po, Director, tungkol po sa mga ganitong issue natin na lalo na pabata yung nabubuntis. Pero gusto ko lang po kayong batiin muna, Director, dahil kayo daw po pala ay nag-celebrate ng inyong 57th year anniversary noong February 19. Ang inyo pong ahensya ay matagal na po, kumusta po, ano po ba yung mga hakbang na ginagawa po ng CPD para naman po matugunan yung mga ganitong problema? Kasi for sure po, marami tayong mga programa sa mga ganito pong issue na kinakaharap natin. Opo, masalamat po sa pagbate. Kami po ay mahigit 5 dekada na naglilingkod sa sambayan ng Pilipino patungkol po sa programa natin on population and development, particularly dun sa mga programa natin na hangaring palakasin ng pamilya at ang mga individual para magkaroon ng kakayahan to exercise their reproductive rights. Nandyan kasama na nga po dyan yung kung kailan nila gusto magkaanak at kung gusto nilang bumuo ng pamilya. So, in line with that po, ang programa po ng Commission on Population na nakalagay po sa Philippine Population and Development Plan of Action, pinapatingkad po nito yung pagpapalakas sa pamilyang Pilipino, pagsuporta sa mga pamilya, lalo na sa in exercising yung kanilang karapatan ng bumuo ng pamilya at hindi balakid sa kanila yung unplanned pregnancies. Kasama na nga rin po dito yung pag-address ng adolescent pregnancies. Pero isang issue na, mangilan-ilan sa mga issues na tinututukan na rin po namin ngayon ay etong anticipated population aging because nagde-decline na rin po yung fertility natin. Meron din po tayong opportunity, nakikita na lumalaki po yung bahagdan ng working age population natin na posibleng makapag-accelerate ng socio-economic development if employed po lahat sila. And lastly, itong lumalalang issue on urbanization, na nakikita natin na medyo mas dumadami po yung mga Pilipino na nakatira sa mga cities. Pero
as a result po, may mga nagde-depopulate na rin ng mga urban area, rural areas because of population movement. So lumalaki po yung disparity ng distribution ng populasyon natin across localities. So yun po yung mga mangilan-ilan na mga ina-address po ng Commission on Population and Development po ngayon. Ako, Director Sir, maraming salamat po for being here. Pero bago ko po kayo bitawan sa ere, ano po kaya ang ating pwedeng maging mensahe sa ating mga kabataan, mga magulang na nanonood at nakikinig sa atin ngayon upang maiwasan po yung unplanned at maagang pagbubuntis ng ating mga kabataan? At iba pa pong mensahe para po sa in general sa ating po mga kababayan. Salamat po. Ang lagi po namin pangaral sa mga kabataan is dapat magkaroon sila ng pangarap at hawakan nila yun at huwag ipagpalit sa sandaling sarap na makaka-diskaril ng kanilang mga pangarap. Sa mga magulang din po, lagi nating pinapalalahanan na nasa kanila po kakayahan na mabigyan ng magandang buhay ang buong pamilya nila sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kakayahang maplano ang kanilang pamilya dahil kapag planado ang pamilya, mas maginhawa po yung kanilang pamilya. So yun po yung lagi naming mensahe sa ating mga kababayan. Napakaganda ng mensahe mo, Director Sir. Maraming salamat po. And of course, for sharing po dito sa ating programa, mas na-educate yung ating mga kababayan. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Sana mas mapalawak pa natin yung ating mga programa para po magabayan yung ating mga kababayan. Thank you po. Mabuhay po kayo. Salamat din po sa pagkakataon. Thank you po. Ang ating pong nakasama dito sa ating programa ang Deputy Executive Director ng Commission on Population and Development, si Sir Lolito Tacardon. Maganda pong pag-usapan yan po yung mga bagay na minsan hindi tayo aware pero kailangan po nating malaman at ma-educate tayo para magkaroon tayo ng knowledge dahil minsan po maraming malalim na problema yung pinag-uugatan. Minsan kasi akala natin, maaga nagbuntis kasi napabarkada. Hindi po. Mayroon yung mga factor kaya kailangan talagang mayroon tayong alam at na-educate tayo pagdating po sa issue na ganyan. Flash Report! Flash Report! Samantala, bago tayo mag-commercial break, 2 sugatan matapos naman mabagsakan ng debris mula sa lumang gusali dyan sa may Santa Cruz, Maynila. Ang detalye balita mo, RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister Ella, 2 katao ang naiulat na sugatan matapos mabagsakan ng debris mula sa lumang gusali tanto na Recto Avenue at Rizal Avenue sa Santa Cruz, Manila. Ilang minuto pa lamang nakakalipas ayon sa paunang ulat, umanong bumagsak ang ilang bagay preso materials o yung lanay mula sa gusali. Tinamaan ng mga biktima na dyan sa tapat mismo ng gusali. Agad na responde ang ambulansya at dinala sa pinakamalapit na ospital ang sultang biktima para malapatan na lunas. Pasamantalang isinara ang bahagi ng kalsada sa Recto habang nagsagawa ng clearing operation inspection ang mga tao ng city engineer upang matiyak ng mga dumara sa lugar. Ito si Boy Gonzales para sa Visa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Salamat, RH29, Boy Gonzales, Pilipinas. Ang oras, 3:55. DZRH number 1 na naman sa Metro Manila, pati rin sa Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon.
Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alamin ang mga maiinit na isyung mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa match. Tower na po, eto na. Nakatutok na ba kayo sa DZRH? Sa mga hindi pa, sa mga nakikinig sa radyo, pwede niyong buksan ang inyong mga TV. At yung volume ng radyo nyo, lakasan nyo po at baka kayo na ang makatanggap ng ating pamasko kasama ang MX3. Dahil ang ating ninong, si Ninong Noche Kakas ay nandyan sa may barangay 43, dyan po sa Tondo, sa lungsod ng Maynila. At alamin natin, mukhang mayroon na agad
maraming nakikinig kaya meron na agad tayong winner sa ating Malacash promo kasama ang MX3. Ninong Noche, sino ang ating winner today? Ito na ang ating winner sa Malacash promo kasama ang MX3. Dito ako believe. At eto na, Noche! Mr. L, isa na naman nga maswerte na barangay tanod dito sa barangay Portisquia Zone 1 sa Tondo, Manila. Ito yung gamit niya. Ayan. Ito yung lumang... Aba, ang ganda naman ng radyo niya no? Very classic. Mukhang sira-sira na yan. Kahoy pa eh. Oo. Oo, tapos yun, sila mo sira na rin. Pero meron pa naman connection na. Yung ano yan, di baterya ba yan o di charge? Baterya. Baterya. Aba, high-tech. Si tatay. Hindi ikaw nanalo ha. Si tatay Alex. Nakikinig rin yata si nanay kasi. Aha. Pakihawak ka nanay. Ayan. Supportive yung misis Aba, support. Pakihawak sa 1,000. Tatay Alex, Perdon? Alex Perdon. Perdon. Okay. Matagal ka na bang nakikinig ng DCRH? Tagal na. Binata pa ako. Ba, binata pa? 65. 65. Aba, mukha pa rin naman binata si tatay. Dati siyang nagtatrabaho sa isang shipping line dito sa Maya. Kilala itong lugar na to sa Maya, Moriones. Hindi ka na namin abalahin dahil mukhang meron pang snatcher na hahabulin. Barangay tanod niya nga, barangay Portuguese. Pero ka agad na 1,000 pesos. Ayan. Ayan, dahil nakikinig po kayo, 1,000. Salamat sa DCRH. Ayan. Congratulations, tatay. Suki-suki talaga. At hindi lang yan. Baka magkelo si nanay. Palakas to. Palakas sa katawan, ha? May abot ka. MX3. Ayan. At hindi lang yan. Para magiging guwapo ka. Bagong-bago yan, Bagong-bago. DCRH. Si nanay talaga, halatang makikihati sa 1,000. At mukhang kailangan ni nanay ng payong Noche. Si nanay, ito, dahil lalaki ka tatay, si nanay na lang. Ito yung payong natin. Ano, magsasabi mo? Salamat sa DCRH. Thank you, nanay at tatay. Alex, ayan. Tuloy-tuloy nyo na yung pakikinig at marami pa kaming mga future promo dito sa DCRH. Yan naman, para sa gusto pang manalo ng 1,000 pesos, manatiling nakatutok sa DCRH. Malay nyo naman na kayo na ang mas swerteng manalo sa aming DCRH Malacash promo kasama ang MX3. Dahil dito sa MX3, dito kami believe. Ako naman si Alex sa 27 na tikakat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH27 Noche Kakas para sa ating Malacash promo kasama ang MX3. At maraming salamat kay tatay at nanay. Mabuhay po kayo. Maraming salamat sa pagtutok dito po sa DZRH. At yan na po ang kabuuan ng ating programang Public Service Hour ngayong February 25, 2026. Sa pangalan pa rin po ng nag-iisang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ako po ang inyong nakasama sa programa, Sister L. Elaine Apit. Susunod ang programang Break Time. Kasama sila kay Mayor Deo Macalma at Miss Dea Pechukerpu. Sa Pilipinas ang oras, 4 na minuto makalipas ang alas 4. Ang oras ay hatid sa inyo ng Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalan sebo, tanggalan bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng Unique toothpaste. With Max Protect formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ko believe! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tips kung paano pagsabayin ang pag-work from home at pag-work out. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Para sa mga nanay na naka-work from home,